Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Suya. Sigon kay Chairman na Garcia, kaibanan sa donasyon kan Japan ang mga transmission na devices na dadarahon sa mga field office kan Comelec na magagamit sa pagpapakaray kan sendang komunikasyon asin na koordinasyon. Kakampi mo. Network News. Binagalinaw pa ni Chairman na Garcia na naigagamiton ang nasambitan ng mga equipment sa transmission kan mga boto para man sa paboto na pirilian. Diya sa minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkagabi naman ng report yung kikan sa luwas na Pamplona Birthing Home Facility as in Animal Bite Center nakatala na inaguraran sa Pamplona, Camarines Sur. Aramod niya ito na details kan bareta sa pagi ni Micah Gravito. Bilang parte kan padagos na pagtaon ng serbisyo publiko sa mga residentes kan Banwaan in Pamplona, Camarines Sur, mas tinatawanan mo niyan ni atensyon kan lokal na gobyerno sa paagi kan opisina ni Architect Mayor Dennis Imperial ang mga serbisyo nga pansaluda sa Banwaan in Pamplona, Camarines Sur. Katakod ka ini sa tabang kada sanggunang bayan sa paagi ni Vice Mayor Jose Papabi, maging kan sa indang Rural Health Unit sa paagi ni Dr. Pauline Hausyan, bubuhayon kan lokal na gobyerno ang dating Pamplona Lying In, ngunya na apodo ng Pamplona Birthing Facility na dating naging programa kaidto ni dating Mayor Jimeno Imperial. Ang nasambit ng Lying In o ngunyan gigibuhon ng Pamplona Birthing Facility ang nakatalaan ng bukasan sa maabot na simana kung saan kaibahan padigdi iyo ang Pamplona Animal Bite Treatment Center asin ang bagong TB Dutch Facility. Anasambit ng mga programa ang pinagdesenyo kan lokal na gobyerno tanganing padagos na matawanan nintultol na serbisyong pansalud an sa indang mga residentes. Sa masanling simana gigibuna ang opening asin man blessing kan Pamplona Birthing Facility asin kan Pamplona Animal Bite Center. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi mo. Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo. Network News. Mabalos sa Micah Gravito, sabi naman ng report na gikan sa luwas. Oras na tungo yan na 12 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Balikan niya to na detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa lado nasyonal. PNP Chief Marbel nagpromesa na tatapuson ang eleksyon na violence sa Maguindanao. Pinagataonan doon ni Philippine National Police Chief General Romel Marbel na mayong puwangan na violensya sa Maguindanao. Ini ang sinabi ni Marbel kasabay ka na pagsiguro na dahil tutugutan ka na PNP ang anuman na klase ng pananakot na paggamit din na violensya orog na sa nagpapararanin na pirilian. Sa Political Candidates Forum and Peace Covenant Signing na ginibo sa 6th Infantry Battalion Headquarters sa Awang Cotabato City, pinagtanan doon ni Marbel na ginigibo ka na Philippine National Police ang gabos. Takanin na masiguroan matrangkilong na electoral process. Sigon kay Marbel po, protektaran ka na PNP ang demokrasya sin sisigurohon na ang balotan o sisigurohon ang balota dai ang ubako ang bala ang mangingibabaw sa pirilian. Sa kunyan na padagos ang pagigpit na o kaya manigot na koordinasyon ka na PNP sa Comelec kasin Persa Armada ka na Pilipinas. Tanganing mas pangpaiwason na pagkataon ng seguridad duman sa Mindanao. Napag-araman na nagkapira na mga banuan duman sa probinsaan kaibanan sa inisyal na listahan kang election areas of concern kan PNP.
Departamento kan na Transportasyon may kipagdialogo sa transport group na Manibela ninulis sa pinagalauman na transport strike. Nakandam na makipagdialogo ang Departamento kan na Transportasyon o DOTR sa transport group na Manibela sa pinagbabana nagigibon na kaining transport strike. Kakampi mo. Network News. Kinagasugo ni Transportation na Secretary Vince Dizon, si Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Joscoro Jojo Reyes na tulos na makipag-coordinar sa mga concerned transport group tanganin na pag-urlayan ang sindan mga sentimiento. Sigon sa DOTR, imbes na magkaigwan ng transport strike, mas magayon na iagi na lang sa tultul na urulay ang mga isyu tanganing maprotektaran. Ang interes kan mga driver operator siringman mga commuter. Nagandam naman ang DOTR, LTFRB as iniba pa ngayon sa kan gobyerno para man sa mga contingency plan tanganing masiguro na dahil maapektaran ang mga commuter. Nakikipagtabangan man ang Metropolitan Manila Development Authority as mga lokal na gobyerno para magtaon ng libreng sakay. In kaso madagos ang strike, magigirumduman ng kataraan na magsagibo ni natulong aldaw na nationwide transport strike na Manibela na mapon sa Marso 24 sundong A26 sa ngunya na taon. Mga batigang abogado nagtatabang sa prosecution na panel para sa pag-andam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirmar ni House Secretary General Rinalda Velasco na igwang mga probadong mga abogado na matabangon yan sa prosecution na panel bilang pag-andam sa nagpapararani na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaiba na nasubot sa mga abogado na ini ang mga veterano na asin na pinagtatao na ng importansya na due process asin na rule of law. Pinagpaimutikan man ni Velasco ang mga report na kinuha ka na kamaran sa mga partikular na law firm. Agkakaiwaman subot na itatagaman na suway na kwartuan na Senado para sa mga media na madangog sa o kaya man ma-cover kana impeachment trial para man kay Vice Presidente Sara Duterte. Kakampi mo. Network News. 17 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga. Balikan niya ito ang mga bareta sa lado lokal sa paikan sa tuyan mga pagiriba sa luwas. Ginatos na mga taga San Isidro, Pamplona na kinabang sa Cooperative Medical Mission. Detalyes ka na bareta, balikan niya ito ang linya ni Mike Gravito. Nagapaabot ni labi-labing kaugmahan ang mga residentes kan barangay San Isidro dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Partikular si punong barangay Dennis Tarusanad sa provincial government kan probinsya rin Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villaferte maging sa opisina ni 2nd District Congressman Elroy Villaferte iyan matapos na ipadaras sa indang barangay ang diagnostic asinman laboratory ban tanganing magkondusir ni Caperten Medical Mission dyan sa barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur, ginatos na mga residentes kanasambit ng barangay ang nakinabang sa libreng check-up, libreng bulong, kaubay pa ang libreng gupit, manicure asin man pedicure na interong ikinaugma kan mga residentes kang naunang bita ng barangay naging katuwang kan nasambit ng Caperte Medical Mission iyo ang local government unit kan Pamplona sa pamamayo ni Mayor Dennis Imperial, Vice Mayor Sepa Pabi asin man kan Sangguniang Bayan kan Pamplona, Camarines Sur kung matatandaan ang barangay kan San Isidro ang nagkapirang beses naman na pinagadumanan kan Caperte Medical Mission iyang tanganing itao ang serbisyo medikal sa mga residentes kang naunang bita ng barangay na labi-labing ikinakaugma asin ipinagpapasalamat kan mga residentes.
Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Oras niya to kanya na 19 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkagasayba pa na mga bareta. Balikan niya to na bareta sa lado nasyonal. Binado na Commission on Election o COMELEC na posibleng maglangkaw pa ng insidente ni na violensya sa nagkapirang lugar na may koneksyon sa eleksyon na pagabot ka na Marso 28. Kasabay ka na pagsikad kan kampanya para sa lokal na posisyon. Sa ambos interview, sinabi ni COMELEC Chairman na George Garcia na base man sa sendang konsultasyon sa Philippine National Police. Sangon niya na mayo pa sindang nailing na lugar na kinakaipon na ipaisirarom sa COMELEC control. Inian na kasunod ka na pagpapaluwas kan COMELEC din bagong listahan kan mga lugar sa Pilipinas na ipapasirarom sa areas of concern na para man sa pabuton na Pirinian. Sering man naggalawom si Garcia na ang padagos na pagsagibo ni Napis sa Covenant sa manibaybang syudad ang magkakaigwan ng positibong epekto sa pang-general na sitwasyon ka na katrangkiluhan sa mga lugar. Sigon sa COMELEC, mas baba ang bilang kan-eleksyon na related na violence ngunyan na taon kumpara sa mga nakalihis na mga pirilian. Departamento ka na Justisya no comment sa pangapunan na magbabalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. No komenta na Sekretaryo ka na Departamento ka na Justisya o DOJ. Kasumpay sa pangapunan ka nagkapira na magbelta na Pilipinas bilang miyembro ka na International Criminal Court o ICC. Sa kapiyan na sa Manila Bay ka na sudma aldaw ni na Miyerkules. Sinabi ni Justice Secretary Sosa Crispina Rimulya na dain na niya sakop ang arong kening issue. Solamenting si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nang subot na nagdidikta kan mga pulisiya kasi na mga reglamento panluwas sa kan na Pilipinas. Nagluwas na pangapunan ka nagkapira na liwat na magbali ang Pilipinas sa ICC. Matapos na marestar si dating Presidente Rodrigo Duterte kanakalis na simana. Kakampi mo, Network News. Naging na parte nasyon nga kan Rome Statute po na taon 2011 sundong nga 2019. Matapos na magkalas ang Pilipinas sa irarong kanakalis na administrasyon. Dating presidential spokesperson Roque Mayon na bilang sa isyu ka na pag-arestar kay dating Presidente Duterte ka na sigon sa Departamento ka na Justisya. Hinaapod na irrelevant ni Justice Secretary Sosa Crispin Rimulya si dating presidential spokesperson Roque. Kasumpay sa isyu ka na pagkakarestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Inian na matapos na maglayog o kaya maghalis si Roque. Pasiring sa the Netherlands para magtabang sa depensa ni Duterte sa pagdangog sa iya kana International Criminal Court. Sa kapiyan sa Manila Bay ka na sudma pinag-angat ni Rimulya ang dating sekretaryo na sa imbes na magpara tago duman sa the Netherlands na tumago na lang kainian ng mga reklamong pinagsampa sa iya. Partikular na digdi sa pagkakaimbelto ni Roque sa illegal na operasyon nga kana Pogo. Sinabi pa ni Rimulya na magkakanigo na magpakatotoo si Roque bilang Pilipino asin sunodon ang lay ninulita mayo man na mangyayari sa pagdulag niya tulos sa sayan mga pinagatubang na kaso. Kadakalis na daw nin Lunes ka na sabiyo ni Roque na plano niya nga magagad na political asylum sa the Netherlands. Natubang sa reklamo nga human trafficking sa DOJ ang dating tagapagtaram ni Duterte. Asinigwaman ni na mandamiento de arrest na pinagapaluwas kontra sa iyan kamara ninulis sa day kini pagsumiter kan mga kinakaipuan na mga dokumento.
Kasumpay sa investigasyon kan House sa Quad Committee. Balikan niya to ang mga bareta sa lado lokal sabay kan situyan mga radyo patrol reporters. Apat na banuan sa probinsya kan na Camarines lalatagan na dugang na PNP asin na mga personalized kan Pers Armada kan na Pilipinas. Mientras nagpapararani ang pirilian. Aramon niya to na detalles kan bareta sa pagi ni Maiko Garcia. Kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Dino Regaspi, Chief kang Community Affairs and Development Unit kan Camarines Sur Police Provincial Office na may apat na banwaan sa probinsya ang tututukan hulita nakabali ini sa colored categorization kan Comelec hotspot. Tuluang under an orange category, iyo ang mga banwaan kang ragay. Tinambakas ng presentasyon, dangan San Fernando ang sulamenteng nasa yellow category. Uli digdi man nga padangadang ng midterm elections, dadagdagan ng pulis asin AFP personnel na ididestino sa mga nasa bitabanwaan. Nilinaw kong opisyal na bako sa naman unihulita mainit ang politika sa lugar, kundi para maproteran man ang publiko sa arin man na klase ng huma sa seguridad kontra sa mga pwedeng magkausa ng kariribukan. Arog na lang ka mga militanteng grupo na pwedeng makaulang sa eleksyon. Dara naman kan takot kang publiko na magluwas para makapagboto. Dagdag pa ni Regaspi na ang iba pang banwan sa Camarines Sur asin syudad kang Iriga nasa green category. Dawa pa da nga ni sa classification minimal sa ng security measures ang gigibuhon. May kanya-kanyan man subot na diskarte ang lambang COP asin battalion commanders kang AFP sa pagsugpo sa ariman ng huma. Ngunya na pirilian, dagdag na bareta sa lado lokal ni si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Bibo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalos sa Mike Garcia sa dugang Maiko Garcia sa dugang na barata sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 26 minutos sa makalisang alas 5 ni na pagkaga. Balikan niya to na detalyes ka na sa tuya na mga bareta sa lado nasyonal. Nanindugan na ang mga militar o kaya mga pumayong na military sa Mindanao sa sendang commitment na suportaran na bagong epika na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa tao ka na mga uring-huding. Nin pagkaka watak-watak ka sa Moro Islamic Liberation Front. Ini kasunod ka na pagnomra ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ki Abdullara Oba Makakuha bilang bagong BARM Interim Chief karibay ni Ahud Ibrahim sa liderato kan riyon. Nagkapiran nga miyembro kan MLF ang nagpaliwas ka na payag na nagpapamati na nagkapirang proseso ang natumakan. Kana nombramiento ni Marcos na nagtutulod ka na mga kaputan asin na mga uring-uring mapadapit man sa posibleng instability sa rayon. Sa magkasuhay na payag pinagpapusog ganin da 6 Infantry Division asin Joint Task Force Commander Major General Donald Gomeran. Asin na Western Mindanao Commander Lieutenant General Antonio Navarrete. Ang sindang commitment na suportaran ng rule of law asin ang chain of command mapadapit sa mga nombramiento ni Presidente Marcos. Sa sayang lado nagpapayag manina kumpiyansa si Navarrete na naghalat na magayon na o magayon na puturo sa rarom ka na liderato ni Makakuha, sinasabing ang mga pagbabagong ini anak krosya na lakdang pasiring sa pagkawikaw kan mga aspirasyon kan mga namamanuan kan na Bangsamoro. Mientras tanto pinagkataon ng doon ni Gumeran na nasa indang suporta sa pagbabago kan na liderato na pinagtutubunan niyang magre-resulta sa masa pusog na Bangsamoro region. Kakampi mo Network News. Nagpasalamat mo na duwang leader kay Ibrahim para man sa sayan na serbisyo.
Sinasabing sirarom ka na sa iyang liderato an riyon an naguswag asin padagos na naguswag siraroman kan bagong administrasyon. Sa sarong entrevista pinagpaimutikan man ni dating Maguindanao del Sur Governor asin aspiring District Representative Ismael Toto Mangudadato. Naigwanin na nabibilog na di pagkakaintindihan sa MLF. Pinagkataonan doon na binibisto ka na gabos na partido o gabos ka na partido ang liderato ni makakuha. Sinabi ni Magundadato na daw may nagkapirang individual na pinisir may komento mapadapit sa nombramiento kan bagong interim BARM. Mayong question sa kapangyarihan ni makakuha sa MLF. Si Antonay na partikan na organisasyon asin nagkapailing ning progresibong liderato kan magserbing gobernador ka na Maguindanao del Norte antes na sa iyan bagong posisyon. At 5:30 ni na pagkaaga mabeltan sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Ang tawayanan ng Ibapan mga bareta sa lado lokal nasyonal asin Ibapa sa pagbabalikan sa tuyan na mga pagbabareta. Uya mo na nagkapirang pagirumdum. Kakampi Network News. Network News. Pabutan ko nina good morning si Ma'am Franz Seres dyan sa barangay San Roque, Sangay Camarines Sur. Thank you very much. Sa maray na estimasyon, diringman kaya kagawad Clavicilla kana barangay San Roque, Sangay. Sa iba pang detalyos ka na stuya na mga bareta, balikan niya ito na mga bareta sa lado lokal. PNP Bicol, Comelec Siringman na pero sa Armada ka na Pilipinas nagkaigwanin na pag-urulay para man sa matrangkilo nga peritian sa maabot na ungonyan na taon na 2025. Nagkaigwanin na pag-urulayan PNP Bicol, Comelec asin ng pero sa Armada ka na Pilipinas para sa 3rd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference. Bilang pag-andam sa nagpapararani na perdian sa Mayo 12 ngunyan na taon. Pinanginutan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon nga kan PNP Bicol. Attorney Maria Juana Esa Balesa kan Comelec kasi na Major General Noe Alberto Quio Peñafiel. Kana 9th Infantry Division kana Philippine Army ang pagditripo na nangyari sa Campo Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur. Pinagatokar sa sinambit na pag-urulay ang mga estratehiya tanganing mamantener ang seguridad sa reyon. Kaibanan na deployment kan mga pulis asin na soldados sa intelligence monitoring asin pagpapasunod kan gunban. Pinagasiguro pa ni Police Brigadier General Dizon ang nigot na seguridad tanganing masiguro na mga kaboto ni na librido asin salbado ang lambang Bicolano. Kasumpay ka ni Padagos man na pinagpapagirumdum kan Comelec ang gabos na rehistradong botante na gamiton in tama ang sendang diretsos na magboto para sa sarong malinig asin na Kakampi mo Network News. para man sa malinig asin makatubod-tubod na pirilian. 43 minutos sa makalisang alas 5 din na pagkagudugan niya ito ang bareta gikan sa luwas. Comelec Kamsor kinumpirmar na early voting hours sa mga bados sa senior citizen asin na PWDs. Ngaiko Garcia sa detalyes kan bareta. Sinabi ni Attorney Julie Beth Salvadora, tagapagtaram kang Comelec sa Camarines Sur, na nationwide na ang implementasyon kang early voting hours. Yan si amay na mga kapagboto si mga bados, senior citizens as in persons with disabilities. Susug sa opisyal, alas 5 pa sa ni pagkaga pwede na maglaog sa polling precincts si mga nasambit na sektor. Sagkod alas 7 ni pagkaga, mantang ang alas 7, pwede nang maglaog si gabos na botante o itong mga regular voters. Alagad igwa pa man courtesy lane para sa mga nasa priority list.
Dagdag pa ni Salvadora, si mga kaibanan kang nasa priority na inaapod na assistors, pwede naman na magsabay sa pagboto, maski regular voters sinda. Marumduman, saro sa nagpun kang test run kang early voting hours, iyo ang syudad kan naga kang 2023 barangay and SK elections. Huli sa magay na feedback asin kagadan man ka nasa sektor, enterong Pilipinas na ang implementation kay ni. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Sir Michael Garcia, SMG, sa dugang nabarata sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 45 minutos sa Makalisan, oras na alas 5 ni na pagkaga. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga barata sa lado lokal paman na giraray. Dol livelihood program pinakusugan na suporta sa sanadit ng mga negosyante. Padagos na nagtatao din na suportaan na Department of Labor and Employment o DOLE sa sanadit ng mga negosyante sa paagikan na Integrated Livelihood Program. Saro sa mga natabangan na kana programa iyo si Mrs. o kaya man si Efren Ramosa o mas lalong bistado sa pod na tay Efren. Sarong 61 anyos na food vendor gikan sa Sorsogon. Managkaiguan ni nama sa dakulang ingreso ni Lulis sa ayudang naresibi sa Department of Labor and Employment. Sa erarom ka na sinambit na programa na karesibi si Tay Efren nga 28,704 na livelihood grant at sinsarong bagong food cart na naging labi sa saya na negosyo. Sigon sa saya ko na dati na 2,500 pesos lang ang pinakadakulang dilinsya niya sa laog din sa rong aldaw. Ngayon nag-abot ini sa 6,000 de pesos sa laog lang din na tulong aldaw. Pero sa tabang pinansyal nagkatauman na doli ni na pag o kaya man in training sa mga entrepreneurship, bookkeeping as in occupational safety and health. Tanganing nga matabangan ng mga benepisaryo sa tamang pagpapadalaga na sin pagpaparambong ka na sindang negosyo. Sigon kay DOL Regional Director Imelda Gatinaw, padagos sindang pinagtutulod ang programa, tanganing mas dakol na marginalized workers, asin saradit na negosyante na mataunanin oportunidad na maposwag ang sindang kabuhayan, asin magkaigwa ni na mas tultul na pagbuhay. Ang DOLE Integrated Livelihood Program o kaya man DILIP o mas lalong bistado bilang kabuhayan program ang sarong inisyatiba kanayon siya na may ubetong tabangan ang mga tiyo sa disadvantaged sa workers sa pagiman kang grant assistance. Tanganin magkaigwaman sila ni mas pusog asin mas produktibong negosyo. Kakampi mo, Network News. Oras na doon niya na 48 minutos sa Makalis ang alas 5 ni na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa lado lokal pa man giraray. Mas pinaiwas ka na DOST Bicol ang karaman kan mga estudyante. Sa siyensya, teknolohiya, sinunubasyon sa pagiman kan information caravan asin na site visit sa mga benepisaryo. Kana small enterprise technology upgrading program o kaya man set up. Sa immersion na program na ini, binisita kan mga estudyante gikan sa Legazpi City Science High School. Asin na Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Ang anom na negosyo tagaling mailing mismo kung paano ginagamit ang siyensya, asin na teknolohiya tagaling mapauswag ang mga produkto asin na proseso kan mga lokal na negosyante. Pero sa pagbibisita nag-agiman ang mga estudyante sa sarong information caravan na kung saan pinagpaliwanag sa senda. Ang mga programa asin na serbisyo kan na DOST Bicol. Ang immersion na ini, nagtauman sa senda ni Namas sa malinaw na pagka-intindi sa tunay na aplikasyon kan siyensya sa pang-aral daw na pagbuhay.
Matriyumpo na natapos ka na Legazpi City Science High School ang nasidang 10-day immersion. Mientras tan mga estudyante gikan sa sinambit ng eskwelahan, ang nakatalaan man natapuson ang senda na programa ngunyan na simana. Sa pagi ka na programa ini mas maintindihan kan mga kaubenan ang epekto ka na siyensya sa pagpapaswag kan ekonomiya. Asin na diskubryon Deskubriyon ang nalado ka na siyensya sina teknolohiya sa maabot na mga panahon. Sa minutos antes magabot na oras na las 6 na pagkagabareta sa lado lokal paman na Giraray. Kakampi mo. Network News. 14.8 milyon na de pesos na ayuda pinagabariwas sa mga nagkarapiktaran kan bagyong Christine sa siyudad ng Naga. Nagabariwas na DSWD Bicol na 14,804,736 pesos. Sa 2,784 nga pamilya na nagkarapiktaran ka na bagyong Christine sa siyudad ng Naga. Pona kan Marso 12 sagkod petsa 15 ngonya na taon. Serarom ka na emergency cash transfer program o kaya man ECT program. Ang mga nawaran ni Nestara na karesibin na 9,768 pesos. Mientras na 5,032 pesos man na naresibikan may mga pagrurugaring o kaya man mga residensya na partially damaged sinuliman sa sinambit ng bagyo. Kan Oktubre taon 2024 nagdadala ng grabing pagbaan na bagyong Christine na nakapiktar sa 64,719 pamilya o kaya man 249 bil na individual. Uminabot man sa 172 na mga karungan ang dagos naman na nagkararapak o nagkararaot. Mientras na 2,790 ang na partially damaged. Bilang kasimbaga nagtawaan DSWD ng relief assistance na nagkakantidad na 33.3 milyon de pesos. Kasunod ka na ECT program para sa pangaraluin na pagbangon. Padagos man na payout para man sa 178 nga pamilya na dai pa nakakaresibi ka na sinambit ng ayuda. Otso minutos sa makalisan o kaya antes magabot na oras ang na alas 6 na pagkagabalikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan mga barata sa lado nasyonal. Mga pinasumpina na social media personalities kan Tricom. Posible nga makontempt kung dahil masipot sa masunod na pagdangog. Ikakasaka na try committee ni katulog kaning pagdangog kasumpay man sa isyu ka na pagwarak ka na fake news na. Kakampi mo. Network News. Kasi na disinformation na gamit na social media sa maabot na daw ni na Biyernes o kaya manudma. Liwat na pinagatanan doon ni Laguna Congressman Dan Fernandez. Overall chairman ng Country Committee na ubeto lang na kanasid ng pag-iimbestigar na mapanimbag ang mga taong nasa likod ka na pagpapawarak ka ng mga saltong impormasyon asin picking bareta. Pinagataon doon pa niya na sa pagwarak ka na fake news na nagiging national security issue na ini. Posible naman na subot na matubang sa contempt asin na detention na order ang nasa 11 social media personalities na dahil masipot sa pagdawag ka na try committee sa ibong ka na magkapilang beses na imbitasyon sa senda. Kaibanan sa mga naimbitaran ang mga opisyal gikan sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Elections, Department of Justice, National Bureau of Investigation o NBI,
National Telecommunications Commission asin na Philippine National Police. Hearing man ang mga representante ka na opisina ka na Facebook asin na TikTok sa Pilipinas. Kaibanan sa target ka na investigasyon ka na TRICOM ang napagabilog ka na propestong lay para labanan ang natuyong pagpapawarak ng disinformation sa nasyon kan Pilipinas. Philippine National Police ni imbestigara na ang natural farms na naghiro sa ngunyan. Aminado ang Philippine National Police o PNP na matininda na paghiro ka natural farms ngunyan. Kasi na mga interesado nga partido asin organisasyon na gustong malihis ang opinyon ka na publiko pabor o laban sa magkaibong nalado. Sa pagdangog ka na Senate Subcommittee on Justice, sinabi ni PNP CID Chief Police Major General Nicolas Torre III. Pinagiras niya na daisin na natatanyog ka kan mga fake news. Kakampi mo, Network News. Sinabi pa ni Torres sa parte ka na sindang major operations ang pag-imbestiga sa mga troll farm. Bago lang ninulis sa iguanin na koleksyon sa eleksyon, kundi iguanin na pagkaaraman sa maniba-ibang mga pangyayari. Pinagasiguro pa ni Torre na sa ngunyan, nagsasagibo na retraining ang PNP sa mga deputized anti-crime investigators ninda para mapag-adalan ang financial transaction control firms. Sigun pa kay General Torre, may nailing na sindanin na operasyon nga control firms na may dakulang ang financial transfer, siring man na mga transaksyon. Dating parapayag na si Attorney Harry Roque ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dapat mo nang idepensaan sa diri o ansayang sa diri antes ang iba. Sigun sa palasyo ka na Malacanang. Pinahayag ka na o kaya man pinagataw na ninabiso ka na Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na inuton mo nang idepensaan sa diri antes na ibang tao. Pahayag ni Communications sa Undersecretary Claire Castro makalis na gadaning reaksyon kasumpay sa kagadan na political asylum ni Roque sa Netherlands. Na planong ulangon ka na Makabayan Black. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ka na opisyal na ninulit dahil magiging parte si Roque kan legal team ni dating Presidente Rodrigo Duterte para sa kinakatubang kining kaso sa International Criminal Court. Mayo subot siyang rason tanganing mag-star duman o kaya magaloy pa duman sa Netherlands. Sigon pa man kay Castro, dapat na nga magpuli sa Pilipinas si Roque asin tutukan ang pagdepensa sa sayang sadiri. Kakampi mo, Network News. Laban man sa mga reklamong pinagdadaklag sa iya. Kasumpay man sa inagad na political asylum ni Roque, saka na subot magkomento ang Palasyo in kaso magkaigwa na ining kasong kriminal sa korte asin nga kung igwa na ining mandamiento di aresto. Emergency response vehicle sa pinagabariwas ka na lokal na gobyerno ka na syudad ng Taguig. Opisyal ng pinagabariwas ka na gobyerno ka lokal ka na syudad ng Taguig ang mga bagong mga bikulo sa kabos na 38 nga barangay sa syudad sa sarong seremonya sa TLC Concert Grounds.
Ang inisyatibang inian parte ka na pagpapapusog sa emergency response sa sina rescue operations sa syudad. Lambang nga barangay na karesibin ni Aduang Bicolo taganin maparikas ang serbisyo sa komunidad. Nagatindal sa turnover ceremony ang mga representante gikan sa lambang barangay kay banan ang 12 nga miyembro ka na barangay security force. Sa sayang mensahe pinagkataon doon ni Mayor Lani Cayetano ang importansya kan mga Bicolo na ini sa pagkataonin mas epesyente at sinamarikas na pagsimbag sa pangangaipuan kan mga residentes. Pinagpagirumduman na niyaan mga opisyal kan barangay na gamito na sin atamanon ang mga Bicolo nintama. Minulita parte ini kan na pundugikan sa buhis kan mga namamanuaan. Mientras tanto pinagpayag ni Liga President George Bacubuan na pasalamat kana 38 nga barangay sa suporta ka lokal na gobyerno. Sigon pa mang Bacubu makatabang nga nindakulaan na bago nga mga Bicolo sa pagpapakaray ka na sindang serbisyo sa mga namamanuaan. Kung na minuto makalis ang alas 6 na pagkaga. Antabayan ang mga tugangan na mga bareta na magigikan sa mga kakamping radyo. Kakampi mo Network News. Ang DWEB Camsource sa Rinconada area 91.9 na BBS FM nagasiringman KM Kakampi Partido. Mabeltaan sa tuyan na pagbabareta. Kuya muna nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Detalyas kan mga barata alid sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. An enot na bats kan inapod na redemption event. Kan walang gutom program ang ginib masudmal sa syudad din Iriga na kunsen ang programa nagtonin food assistance sa 124 beneficiaryos. Asin an okasyon ginib sa multipurpose covered court kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. An inisyatiba ipinaglimintar kalokala gobyerno kan syudad din Iriga sa lidrato ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba-Oliva sa pagkikipagkoordinar sa City Social Welfare and Development Office na pinapamayan ni Ms. Mardel Verosa asin ang Department of Social Welfare and Development Region 5 para masiguro ang access sa inapod na essential food supplies para man sa mga vulnerable sector kan sa syudad din Iriga. Ang programa nakadisenyo para masimbagan ang inapod na food insecurity asin magtao nin direktang ayuda sa mga pamilya na nag-atubang unyan nin grabing pag-angat nila sa kamagtakan kan sinabuhay o sa ekonomiya. Ini minaporma kan parte kan mas mayo sa espersos para mapakusog ang social welfare support sa syudad ng Iriga sa pagi kang inapod na local as in regional partnership. Ang walang gutom program magpapadago sa pag-assistir sa mga beneficiaryo sa syudad ng Iriga bilang parte kansa ng commitment na mapababa ang sinasabing kagutuman sa syudad ng Iriga asin masiguro ang inapod na food security. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga breta sa lado lokal, yaon sa liyan si Erwin Pulotoy del Castillo. Lalo pang pinakusog asin mas lalo pang pinagayon ang serbisyong Kaferte sa Rinconada, ang Kaferte Office sa siyudad nin Iriga, mas lalo pang pinakusog asin pinagayon ang serbisyo para maghatod serbisyo medikal sa Gabo sa Rinconada. Binukasan sa publiko ang bagong serbisyo kan Kaferte program na iyo ang Kaferteng Butika. Ang butika, mataunin serbisyo urog na ang mga nangangaiponin mga budlong asin vitamina na mga mayong kapasidad na makapagbakal sa mga pribadong butika nin hulit na mahal ang sa indang mga resitang bulong. Bukas ang butika sa Kaferte Off pagtuyong aldaw nin Lunes hastang Biyernes asin maski Sabado asin Domingo para mas makatabang sa gabos na mga nangangaipo sa Rinconada. Ang serbisyong Kaferte hinaman ni Congressman Mig Villaferte asin ni Congressman Elray Villaferte na mabalik bilang gobernador kan probinsya nin Camarines Sur asin ni Governor Luigi Villaferte para makatabang sa gabos na mga nangangaipuhan nin tabang sa gabos na distrito sa Camarines Sur. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF. Rinconada. Kakampi mo Network News.
Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, matrayong pong ginibukas sudmaan groundbreaking ceremony para sa pagkongkreto na kang tinampuhan na minasumpay sa duwang barangay digdi sa Banuan na Naba na yon barangay San Vicente Ugbon asinman ang barangay San Roque Manamon. Pinanginutan mismo ni Congressman Mix Villaferde kan Rinconada ang nasabi na okasyon kay ba interong Team 1 Nabwa sa liderato ni Mayor Fer Simbulan. Sa naging binsay ni Congressman Mix Kasudbas sa nasabing okasyon, tinawang doon kanina gusto niya na ang gabos na mga residentes kanong barangay, maaging maugma, ninhulita ang natada ng porsyon kan road network na San Vicente Ugbon pasiring sa barangay Manawon, bidded na, asin awarded na sa kontratista, kaya man, sigun sa kongresista, pagkatapos kan groundbreaking, magpapadagos-dagos na sa matapos ang patinampo sa nasabi ng mga barangay, ipinay kan kongresista kan Rinconada na payaba niyan Banuan na Nabwa kay bana ang mga barangay kan Manawon, asin San Vicente Ugbon. So kung aming mauna, because once and for all, ang natatadang portion ng road network, San Vicente Ugbon, Pasiring Madaon, given and awarded na sa contractor, kaya pagkatapos po, kung may groundbreaking, dagos-dagos hanggang matapos ang pinambuhay ng business. San Vicente. Parte ng mga naging binsay kasudman ni Congressman Migs Villafuerte. DWEBFF. Rinconada. Kampibo. Network News. Yang sabi kakamping Renen mga bareta halidig sa DWB Kamusur, ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampibo. Network News. Mabalos sa kakamping Bene Decena, mabalos sa DWEB Kamsur, gikan dyan sa Rinconada area. Oras niya tungo niya na 15 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkagaramon niya to na mga bareta gikan digdi sa partido area. Sa pagikan na kiyam kakampi partido, makaibanan niya to ang mga pagiriban niya to tagikan sa luwas. KR Partido. Kakampibo. Network News. Rangka number 1 na municipal most wanted na person sa Banuan kan guard si Troya na Camarines Sur, arestado digdi sa Banuan kan Goa. Dad sa Prado sa detalyes kan Bareta. Arestado ang consider na rank number 1 municipal most wanted na person kan Banuan na guard si Troya na Camarines Sur, kan pinagsarong nga pwersa kan nagawa municipal police station asin man nagakito rin ang municipal police station pandang alas 9:25 nin aga kasod Marso 19, 2025 sa barangay Tagungtong Gawa, Camarines Sur. Ang akusado pigbisto sa alias na iyan 18 anyos, soltero asin na residente kan sitio Pagdiwitan, barangay Toy-Toy, Garcito rin na Camarines Sur. Ang pag-arestar basado sa pinag-serving mandamiento de aresto na may criminal case number 25-4258 para sa kasong rape o kaya panlulugos na ipinaluwas kan Huwes kan 5th Judicial Regional Trial Court Branch 63 Calabanga, Camarines Sur na may piksang Marso 5, 2025 na may pinag-rekomenda na piyansa para sa sayang temporaryong libertad. Pinaaraman sa suspetsado sa iyang mga diretsyo sa constitutional asin ang klase kan sa iyang pagkakasala. Sa presente, ang akusado temporarmente na nakakulong sa Goa Municipal Police Station na para sa magkakanigong disposisyon. Para sa kakampi mo, Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KR Partido. Kakampibo. Network News. Mga tulungal daw na local recruitment activity kan Camarines Sur Peso padagos ng niya na aldaw. Aramon niya to na baretang yan sa pagi ni kakamping Dilo Oriana. Nasa pantulungan daw na ang ginigibong local recruitment activity kang Kamso Peso kung saan ini ang nagsikid pa sa nakaaging Martes 19 sagkod na sa aga Biyernes sa Marso 21, 2025. Manlaylain na naman ang mga oportunidad sa trabaho ang pinag-upo sa kang sinabitang opisina para man sa mga job seekers igdi sa Laukang Provinsya na mismong ginigibo sa saindaman ng opisina sa second floor kan New IT Building, Capital Complex, Katlan Pili, Camarines Sur.
Sigun Kimisya Toralyo, pamayokan sinambit na opisina, anaonabitan ng programa ang padagos na tinutulod kang gobyerno probinsyal sa liderato, ninda Governor Luigi Villaparte, kaibanan at singkatabang sinda Governor o Bagaman Congressman Mix Villaparte, sinang Congressman Elry Villaparte na mabil ng gobernador kang probinsya. Iyan tangani na matauanin pagkakataon ang mga job seekers sa satong probinsya na makakuanin na trabaho tangani na makatabang man sa pag-uswag asin pag-asenso kan sa indang pamilya. Yan tanto ang local recruitment activity ngunyan ng sangkod sa aga, ang darakan stand sale and distribution kung saan masikad ini ngunyan alas 9 aga sa kudang alas 4 at na pagkahapon. Mantang kasuugma, daraman kang CDO Food Spare asin man pinakaaging aldaw, daraman kang sa Corporation. Katakot yan niluwat na nag-iimbitaw si Misha Toralyo sa mga job seekers sa naaprovitaran ang sinabit ng oportunidad asin makakuanin maray asin tol-tol na trabaho. Tagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana Maraynaga. KR Partido, Kakampi Mo Network News. Kakampi Mo Network News. Disinave minutos sa makalis ang alas 6 na pagkagasiba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Labi-labi ang kaugmaan na kantimon na San Jose sa pamamayo ni dating Bukala Maymay Pacamara, aspirante para alkalde sa lindong kantimon na Kamsur, sa pikisumaro ni dating alkalde Antonio Bermeo Chavez o ABC. Sa kalakawan na politikal kan na sinambit na grupo. Sa entrevista kay Konsyal Enteng Borsi kasud mga pagkaaga. Sinda sa Timuana San Jose na sorpresa kan biglang pag-abot ni ABC asin nagpaabot ni na bilog na suporta sa Timuana San Jose asin Timuana Kamsur. Aminado si Borsi na dakulan na tabang sa sendang grupo si dating alkalde Antonio Bermeo Chavez o ABC. Minulis sa dakul ng mga lideres asin suportadores kay ni. O yan parte ka na mga payag ni Konsyal Enteng Borse. Sobra pong kaugmaan kang Team 1 San Jose na pagbisita kang dating Mayor Tony Chavez. Demi po ito expected na maabot siya. Ito po kaya pagpapahilinging nakulaw ng suporta kang sa tuyang dating alkalde. Makakatabang po sa ining maabot na kampanya, nakulaw pong unrang maray na ipapasalamat ng grupo. Kakampi Mo Network News. Si Konsyal Enteng Borse sa entrevista ka na pangyayari sa partido kasudma. May ginumduman na si ABC o kaya si dating alkalde Tony Chavez. Ang inot naman nagpayag ka nagtalikod na aldaw sa entrevista ka na programang Birada na sa loob ka na peryodo ni na karampanya na masikad sa Marso 28. Parati na siyang may ginasilag sa sinambit ng banuan, tanganing suportaran ng Timuan Kamsur sa pamamayo ka nagbabalik na Gobernador Congressman Elry Villaparte asin Timuan San Jose. Orgulyo na pinagapayag ka sudmang pagkaga sa salong entrevista ka na KM Kakampi Partido ni Engineer Rapet Delinya Jr. aspirante para alkalde ka na banuan ni na presentasyon na Kamara ni Sur. Nagulpinan nagtaragbang o nagbalyo sa senda na grupo asin nagtaragbang sa team bukag presentasyon. Sa entrevista kay Engineer Rapet Delinya Jr. sinabi kanina halos sa 18 nga barangay sa banuan kang presentasyon. Iguan nga nagpayag na nina suporta sa team 1 na presentasyon asin team 1 Kamsur na mga dating suportadores o mga lideres ka na Team 1 o kaya man na Team Bukag presentasyon. Nagtatutubod si Dilenya ang pinakarason ka na pagdakit ka na mga lideres sa Team 1 na presentasyon. Iyo ang regular na pagbibisita kan sa ng grupo sa mga barangay asin namamatikan mga namamanuan ang sendang pagpadangat. Apira pa ka na sendan na magayon ng mga programa na sendang pinaglalatag para man sa sektor o sa mga sektor ka na sinambit ng banuan. Kuya si Engineer Rapet Delinya Jr. aspirante para alkalde ka na Timuan na Kamsur sa banuan kan presentasyon.
Halos gabos na po ng barangay, kang 18 barangay po kang banwa na presentasyon. Magayon na pong Maria ang nag-andurog sa Muya, mas lalong nagdadakol ang naglalaog sa Samuyang grupo. Dakol na po nagbabarali sa Muya dahil siguro sa pagpahiling mima na pagpaparabisita sa inda, pagpadangat sa inda. Kakampi mo. Network News. Si Engineer Rapet Delinya Jr. aspirante para alkalde ka na Banuan ka na presentasyon Camarines Sur sa Lindung kan Tinguan na Kamsur. 23 sa binotos sa makalis ang alas 6 na pagkaga. Aramon man yato na tiniripo na mga bareta sa paikan na 91.9 na BBS FM Naga. Makaibanan yato duman kakamping Junel Cuba. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakamping Junel. Salamat Abitol, kakamping Rene. O yan mga barata, gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sabat poon kang kampanya kan mga local candidate sa maabot na Marso 28 para man sa papaabuto na midterm eleksyon. Sinabi ni Comelec Officer Abogado Maico Julia kan Siyudad Canaga, mapo naman sinda sa pagmonitor kan kampanya kan mga kandidato, kabalian na mga poster o mga tarpaulin na dapat yaon sana nakabugta ka duman sa mga designated na common areas duman sa mga arani sa barangay hall asin man sa mga private area basta aram kan maikad sa diri kan lugar. Imumonitor man kan Comelec ang mga resibo kan gastos kan mga kandidato sa kampanya sa mga political party 3 pesos na ang kada botantes, sa mga party list 5 pesos man ang kada botantes ang dapat na gastuson kan mga kandidato. Uya si Abogado Maico Julia kan Comelec Naga. Ano po nga ni Marso 28, start na po kan sa tuyang campaign period po sa mga local candidates. Siyempre po mamonitor na po kita sa mga campaign, mga kampanya sa mga kandidato. Siyempre ang ilan sa mga poster po ninda dapat naman sa designated common poster areas. Ang pig-designated common poster area ay near the vicinity of barangay halls. Tapos pwede po pagdukutan po nila kanta ng mga campaign materials siyempre sa mga private properties basta magpaaram lang po sa may considerate kang property. Then siyempre po pag nagpo na March 28 ma'am, mag-start ng campaign, sabi nga itatag ng mga kandidato sa mga resibo po ninda gamit sa pagkampanya. Ito po bagang sa expenses ninda gagastusan ninda. Sa may mga political parties, ang 5 pesos per registered, 3 pesos per registered voter, sa mga independent, 5 pesos per registered voter. More or less, pag-start ng campaign period, monitoring po ang campaigning. Tapos, siyempre po, bago mag-campaign period po, may... Artiyan kan mga pahayag ni Abogado Maico Julia kan Comelec sa siyudad kan Naga. Sa maabot na pizza 26 kan bulan kan Marso, gigibon man kan Comelec Naga asin man kan Philippine National Police ang pinagaapod na Unity Walk na pupunanda sa Plaza Rizal, diretso na sa Santa Cruz sa Event Center kung saan gigibon ang Prayer Rally, Peace Covenant Rally asin na candidate forum. Katuyuhan kani iyo na maging matrangkilo o matuninong ang perilian. Pigkumpirmar ni Abogado Julia nasa yaon ngunyan sa green category and Siyudad Canaga buot sabiyon na peaceful, mayo nin mga political rivalry, mayo nin political private army asin mayo nin mga rebelde kaya tuninong ang Siyudad Canaga. Uyan pahayag ni Abogado Maico Julia Comelec Registrar Canaga. Igwa kitang Unity Walk, Interpret Pre-Rally, sa inyong Peace Covenant and Candidates Forum. Ang Unity Walk, ang pizza po ngayon, March 26 po yan, alas 6 ng aga. Diyan po sa may Plaza Rizal, sa sentro. Magkakatuman na ng Unity Walk. Then, pagkatapos po, magdiretso sa Santa Cruz Event Center. Diman po ang sa tuyang magkakaroon ng prayer rally, Peace Covenant signing, tapos candidates forum. Siyempre po, ang purpose na po kaning... Artiyan kan mga pahayag ni Abogado Maico Julia Comelec Officer kan Naga. Inibo kan DTI ang seminar para dumada sa mga
nagtitindanin mga appliances sa laog kan syudad Kinaga asin Camarines Sur kaibaan mga service provider. Ini parman ipagirumdum sa mga ni adapit mada sa pinagaapod na Philippine National Standard na dapat ang gabus na pinapabakal na mga appliances igwa kan pinag-aapod na PE Mark, ICC Mark tanganing masiguro kan mga konsumidor na di kalidad ang mga appliances na sa indang pigbabakal bakong palu-pago. Mantang sa mga service provider nagkaigwa ni namuwa signing kan na tisda sa laog kan Camarines Sur para mapadali ang pagproseso kan mga trade certificate kan nasambit ng mga service provider. Uya si DTI Provincial Director G. Ablan. Seminar para sa mga appliance store owners, ini mga sa service provider, again ipapagirugdog sa inda ining sa Philippine National Standards. Kasi po gabos na appliances, dapat igwayan din ining PS mark or product standard and then ining ICC mark or import commodity clearance para makashare to ang mga consumers na nagdikalidad ang mga binabakal din ng appliances. At the same time, igwaman kitang tinapod naman itong mga service and repair enterprise kasi magkakaigwa kitang MOA signing with Technical Education and Skills Development Authority digdi sa Camarines Sur. Tangaring kumbaga mapabilis itong pagproseso ka mga trade certificate ninda. Arama ang trade certificate sa mga repairmen or ining mga nagkukumponing mga mekaniko or even mga appliances, kay puwan yan sa pag-apply ninda kani mga accreditation sa service and repair. Artikan mga pahayag ni DTI Provincial Director J. Ablan kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulong persona nakabali sa most wanted dako pa sa magkasuway na lugar sa Bicol. Boyet Paderes sa detalye. Arestado ang tulong persona na kabali sa most wanted person sa Bicol sa magkasuway at operasyon ng mga autoridad sa rehiyon. Ilot na na-arestar sa San Pedro sa Kabusaw ang rank number 3 most wanted person sa Bicol na si alias Juan. 48 anyos igwang siyam na bilang kan kasong statutory rape, 8 kaso rin act of lasciviousness as in rape by sexual assault. Nalakop man sa Zone 6 sa Barangay Kabutagan, Lupis alias ED, 29 anyos na may kasong 2 counts of lascivious conduct. Inimayon pinagrekomendang piyansa. Samantalang na-arestar man sa Purok 2, Barangay Bilsalat, Camarines Norte, ang rank number 6 regional most wanted person sa Bicol. Ini rape man ang kaso, nasa kustodiya ng mga autoridad ang mga malilibog na katarakop para atubangon ang mga sinangat na mga kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Job orders asin ko sa pinagirumdum kan Comelec Bicol na maging non-partisan sa oras kan sa indang trabaho. Daryl Banya sa detalye. Piga pagirumdum kan Commission on Elections pigi sa Bicol, ang gabos sa mga empleyadong biyahon sa lindong kan job order, siling mang contract of service na mantiniron na non-partisan, mantang pigigibuan sa indang trabaho, urog na mo niya na panahon kan eleksyon. Sigun ki Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, sigun tayo pinapangalad sa mga JO asin man COS personnel ang pagkakaigwanin anuman na aktibidad na nagpapahilingin pagsuporta sa sisay man na kandidato mantang nasa oras kan trabaho. Dinagdagpa ni Valesa, masingani sa isakop kal civil service rules ang mga JOs asin COS, tigalauman pa man giraray na magsunod sa mga regulasyon o pagkutugo sila na magsunod sa regulasyon kan Comelec, tangarig na mamantinir ang tatas at malilig na pirilian. Sinabi ni tinawan doon ni Atty. Valesa, mas yung employee-employer relationship ang mga JO at COS sa gobyerno, sila pigabayadan pa man giraway kan pundo kan gobyerno,
sa indang oras ng trabaho. Kaya nadadapat na sa indang giburan, sa indang obligasyon na mayo nin bahid politika. Padagos man na pigpapadirumdum kan COMELEC, ang gabos na empleyado kan gobyerno, ano man ang sa indang estado sa serbisyo na maglikay sa ano man na klase ng partisan political activities, takaling balikayan ang posibleng padusa o kaya administrative sanctions. Sa ngunyan, tigmamonitor na kan COMELEC Bicol ang numero kan mga CO at NGO sa Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Egyptian national arestado sa pagiging undocumented. Boss o Kaisminda sa detalye. Dakop an Egyptian national igdi sa siyudad ning Naga. Ini matapos na mga ispatan na mayo ni na magkakanikong dokumento na mag-star sa Pilipinas. Mga bandang alas 5 na pagkahapon, kang ini maispatan kan mga autoridad, asin dagos na pinag-arestara ang sarong Egyptian national igdi sa siyudad ni Naga na kung saan ang suspect na sinasabing undocumented o overstaying na igdi sa siyudad ni Naga. Matapos na ini mayo nang maipahiling na dokumento ang persona nga pinagtanan lang na alias na Akram, Egyptian national, 37 anyos may agom, na sinasabing sarong negosyante igdi sa siyudad ni Naga na naka-start dyan sa Bagong Bayan, Sora, Naga City. Ang substation na number 1 iyon nagkustudiya sa nasambitan ng Egyptian national. Kana inirepasohon kan mga autoridad na pag-araman na undocumented na ini asin na overstaying, kung kaya ini pinag-report sa ahensyang nakakasakop na kaini ang substation na number 1 sa panginot ni Police Major Ray Alvarez. Ang dagosan na pinag-proseso o pinagdarana sa Bureau of Immigration tanganing iproseso ang magkakanikong dokumento kaini para mapabalik sa iyang nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi tol kakamping rini ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo Network News, Jonel Cuba. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi mo Network News. Mabalos sa brother, kakamping Junel Cuba, mabalos sa 91.9 BBS FM Naga. Oras na tungo dyan, naigwala po kita ni na 36 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaga, balikan niya ito ang mga habol na mga barata sa lado nasyonal. Nakatabang sa Duterte Youth Party List ang issue ka na pagkakaristar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang nagluluwas sa pinakabagong 2025 pre-election na party list preferential survey kan Tancheri na konsen. Nakapag-resto ni natulong porsyento nga paglangkaw sa voter preference ang Duterte Youth Party List. Ang paglangkaw na ini ang pinanginutan na kan mga botante gikan sa Visayas asin na Mindanao na may edad 18 sagod 30 anyos na. Kasunod man kani na bali apat na party list na pinaglalauman na makakakuha ni na duwang tukawan sa Kongreso. Mientras tanto, 40 iba pa nga party list ang pinaglalauman na makakakuha ni nating sararong pwesto. Ang survey ang pinagsagibo ka na Marso 12 sagod 15 na taon. Gamit ang nasaro nga mobile-based respondent application na may sample size na 2,400 na participantes. Gamit ang stratified random sampling method o kaya mang quota-based sampling. Inumpirmar mismo ni Vice President Sara Duterte na nasa iyang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte
ana sa presente na ka o yaon sa hospital facility ka na Dahig Penitentiary Institution. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na komportable man na sa iyang ama sa laog ka na pasilidad sa ibong ka na malipot na temperatura sa Dahig. Dogang nga pa niya pugulakan mga doktora duman ang record ka na dating nga Presidente Siringman anistahan ka na sa iyan mga medisina o bulong. Paggalilinaw man niya dahil niya nailing na quarters kan ama Siringman sinabi subot kay ni sasayin na para siyang o para siya na niyaon sa hotel alagad dahil man lang pwede sir na o dahil man lang pwede magluwas na. Kakampi mo Network News. Sigun pa ki dating o kaya man sigun pa ki Vice Presidente Sara Duterte mayong anong man na pinagbabasulan ang dating presidente. Ninulit ang gabos na ginibo niya para sa mga namamanuan o kaya man para sa nasyon. Tol-tol man na subot sa ama na dumana mo na mag-star o okay lang man sa sayan ama na dumana mo na mag-star ninulit mayo man na subot siyang ginigibo sa luwas ninulit day pa man subot siya na nakakabalik ka bilang alkalde ka na siyudad din Davao. minutos sa makalisan na oras na alas 6 na pagkaga sa iba pa na barata sa Lado National Senado may nakaulay ng mga pribadong abogado na matabang sa senda sa pagsasagibokan na impeachment trial. Nagtugot na nagkapilan mga pribadong abogado na magtabang sa Senado sa isasagibong impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., ang mga abogado nga nagpromesa na matabang, ang may mga eksperyensya sa pagdagog na sangunyan, ang may eksperyensya na sa pagdangog o kaya man sa impeachment trial. Alagad nagsayuma pa si Bantog na pangaranan ang mga abogadong nakuha nila na magtabang sa Senado sa pag-aktuar bilang impeachment court. Kaibanan sa itatabang kan mga abogadong ini iyon na pag-update sa rules of court urugnaan na mapadapit sa latest rules sa trial procedure base sa propesto nga kalendaryo para man sa impeachment proceedings sa July 30 na pupunan na mismo nga pagdangog. Sa irarom na yan kan o kaya kan 20th Congress. Kasod man nagsagibo ng inspeksyon sa o nagkaiguanin na pag-inspeksyon sa Senado siyaw sa Secretary General Rinaldo Velasco na kunsain. Naugmaman na sa nailing na set up sa plenary session na kunsain isasagibo ang impeachment trial. Pulis na nagposta kontra kay Presidente Marcos ibubugtak sa restrictive custody kung na magbalik na sa active duty. Kakampi mo Network News. Paminadoan ng Quezon City Police District o kaya man QCPD na pwedeng ibugtak sa restrictive custody si patrolman na Francis Steve Talyon na Puntillas. Ang awol na pulis na nagpost nin pambabatikos kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni QCPD Acting Director Milicio Busliga Jr. Kaya po na mo nang magbalik sa active service si Patrolman na Puntillas antes siya magpapas sa irarom sa restrictive custody. Kung na Marso 6 taon 2025 nasa wala status ang pulis asin kung dahil magbelta sa sayan na duty. Pagkatapos kan 30 aldaw, ipapasirarom naman sa summary dismissal proceedings. Sabi pa ni Colonel Busliga Pauroto naman subot siyang pinagpapakiulayan na magpasirarom sa neuropsychiatric examination alagad nagsasayuma ini. Sa ngunyan na minomonitor ka na QCPD na mga post ni Patrolman na Fontilla sa iyan na Facebook page. Nagabanti naman na subot ang investigasyon sa kasong administratibo kontra sa iya. Nainot naman na pinagasampaning kasong inciting to sedition o kaya man paglapas sa Article 142 kan Revised Penal Code. In relation to Cybercrime Prevention Act of 2012, si Patrolman na Puntillas.
tourism digitalization na pinag-imunta ka na Departamento kan na Turismo para sa masasalbado na biyahe sa nasyon na kan na Pilipinas na. Itutulod ka na Departamento ka na Turismo kaya man DOT ang digitalization sa turismo tanganing gibo na mas maginhawa asin na salbado nga pagbabiyahe sa Pilipinas. Sa salong nga pagtitripon sa opisina kan na Departamento kan na Turismo. Pinagatukar ni Tourism na Secretary Cristina Garcia Frasco. Siring man na RCBC Executive Vice President Lito Villanueva ang pagpapaiwas ka na digital payment solutions para man sa mga turista. Pagpapagusog ka na digital security asin pag-boost kan lokal na ekonomiya. Pinag-ulayan man ang posible nga partnership sa DOT Accredited Tourism Enterprises. Kakampi mo. Network News. Meetings, incentives, conferences, and exhibitions sa sector. Asin iba pang estratehiya tanganin na inkaminaron ang masalangkaw na paggastos kan mga lokal asin dayuan ng mga turista. Kaibanan sa mga programang pwede na maging parte kan inisyatibang ini iyon na tourist rest areas. Regional travel asin na trade fairs asin ang Filipino Brand of Service Excellence Training Program. Nagatender man sa pag-atitripo ng kape ng opisyal kan na Departamento kan Turismo DOT tanganing pag-andaman. Ang mas makabago asin inklusibong serbisyo sa turismo. Oras na tungo na 44 minutos sa makalis ang alas 6 din na pagkaga sa Kakampi Network News. Ngunyan sa tuyan na bareta sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Nagtatutubod si Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na pwede sa namakuha ng ngunyan na taon ang pangaraluyan na katrangkiluhan. Inikayaan na tinukar ninda ka na makaulay sinda ni US President Donald Trump sa telepono. Ang nasabitan na pag-urulayan sa long aldaw matapos na inapunan man ni Trump si Russian na President Vladimir Putin. Na nasabitan na pag-urulay pinagalatag kan Estados Unidos ang pedestal na kondisyon na para gibuon o tanganin parehas magsimbag ang Ukraine siring man ang Russia. Napira sa sinambit na pangaruluyan na untok putok o ceasefire ang pagpunduman sa pag-atake sa mga energy facilities. May girumduman na nagkaigwanan ni pag-urulay ang mga representante ka ng Estados Unidos asin si Zelensky sa Saudi Arabia kanakalis na simana. Mientras naliwat man nag-ulay sa teleponos kanal daw nin Lunes si Trump asin Putin matapos na day mag-uyon ang Russia sa full ceasefire. Bareta sa kinabaning karawat. Nagkalina si Jimmy Butler ni na 24 puntos, 10 assist asin na 8 rebounds. Sa 104-93 sa kapangganaan na kana Golden State Warriors sa laban sa Milwaukee Bucks. Kakampi mo. Network News. Dawa day nagkakawat si Stephen Curry. Pinaingalo ni Coach Steve Kerr si Curry, day palang naloy. Na siya na numra na pinakainot na para kawat sa NBA history na nagsalpak ni na 4,000 na 3-pointers. Nagadugang si Brandon na Podsimski ni na 17 puntos sa sina 7 rebounds. Mentas na igaman ng 15 puntos sa sinanom na rebounds si Buddy Hield para man sa Warriors. Naigwada ni na kartadang 40 kapangganan 29 kadaungan. Sa oring 13 kawat sa regular season na mantinido na sinda sa number 6 spot sa Western Conference. Nagkakonektar man si Kylie Kuzma ni 5 triples. Kasi na nagtapos na 22 sa puntos sa lado man kan Bucks. Naigwa man ni na kartada na 38 kapangganan na sin 30 kadaugan. Na nakaugot ki Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard asin na Brook Lopez. Ni na 20-16 na punto sigun man sa pagkakasunod-sunod. Pinag-surrender man ka na Golden State ang double-digit lead sa Milwaukee
antes na mag-score ng 26 puntos. Para man sa fourth quarter para kunon ang kapangganahan. Mga tukang ginabot-abot kita nin oras din na pagpamaram sa satuyan na mga pagbabareta. Sa Kakampi Network News ko niyang pungal daw ni Nueves. Petsa 20 ka na bulan ng Marso taon 2025. Sa pangaran ka na sa mga nakaibanan ng mga radyo patrol reporters. Mga kakamping radyo at DWEB Kamsur sa Rinconada area. Ang 91.9 na BBS FM Naga Siringman KM Kakampi Partido. Sa lado technical na kaibanan niya to si Gerald Villar. Asin sa pangalan ni Kakamping June Bernas ang nagatod sa sindukan mga bareta. Ang sidupong lingkod, Rene Aurelio sa mabalos po kan sindon na pagantabay. Good morning. Kakampi Network News.